Morning, Father. Good morning po. Umpisahan Good morning. natin yung ating exchange. Pwedeng patuloy yung sinasabi nyo kanina about yung nangyayari ngayon na patuloy pa rin, although in a lower rate, at a lower rate, ang EJ case. Kasi yung kultura na naghahari pa sa military and paramilitary. Ano sabi nyo? Na parang naging highest bidder na lang, gano'n. Dahil nawala po yung confidential funds, nawala at natuldukan yung pamamaraan kung saan sila kukuha ng pambayad sa mga kanilang kinasangkapang mamamatay tao, ay karamihan sa balita sa amin ay nakontento o humanap, or should you say, they became more enterprising by allowing themselves to be used for gun for hire. Because these people also need to earn a living. And apart from their so-called day jobs, sumasideline sila. And this is nationwide still. I believe that it's nationwide. We see random of killings taking place. Kung dati panay mga nasa laylayan, ngayon random na eh. And the more disturbing thing also, yung sinasabi ni Father Bert Alejo na sanayan lang ang pagpatay. Ngayon kahit hindi gun for hire, basta may barel sa inuman, parang ang bilis na pumatay. We see that. I've seen a video na naglalakad lang, pinatay niya from the back, from behind, and umalis. Walang dahilan. Well, I'm sure there is, but ika nga, hindi to police, hindi to mamamatay tao, at ordinaryong tao na may baril at napuno lang marahil doon sa kaibigan, pinatay. So from there, allow me, when you learn that you are being honored with this award or your achievement, whatever you've done is being honored by this award, ano ang pakiramdam nyo? At ikalawa, ano sa tingin nyo ang magiging impact nito sa mga sinimulan nyo? Ang una talaga naramdaman ko nung pinapaliwanag sa akin ni Miss Susan Afan last July was, maniwala kayo hindi, nagutom ulit ako kahit busog na ako sa almusal. Sabi ko, totoo ba to, Susan? And she asserted and read the citation. So I had to pinch myself after a short prayer of glory be, na totoo pala, this is happening. I felt small, dwarf, humbled. And of course, the sense of gratitude for the RMA Foundation for recognizing me, or more particularly, the mission. Yun ang sabi ko kay Miss Susan, that I'm taking this, I'm receiving this in behalf of at least 3 people. The faceless victims, the faceless, 1,000 faceless of the homeless people in search for a home and meaning, the voiceless victims of EGK, and the many people who also possess that greatness in spirit, who have been fighting for that cause of democracy, accountability, justice, and peace. So, ang pakiramdam ay nag-uumapaw na pasasalamat, at mayroong ding kalakip na kaba dahil ito ay naniniwala ako may malalim at mas malawak ang panawagan pa sa akin at sa misyon. So ano po ang sa tingin nyo yung mas marami ang makakadinig ng panawagan ninyo ngayon? Hopefully, na mas malawak at magkaroon ng muka yung mga homeless.
na kilalanin sila bilang hindi display sa sidewalk, bagkos mga tao na naghahanap ng hindi pansin but ng kalinga. Yung mga sigaw natin para sa katarungan, mukha lang marahil ng EGK ang ating ibinabandera, pero sa pangkalahatan, patuloy din naman tinotokhang ang katotohanan, tinotokhang ang kaban, tinotokhang ang yung malilinis sa Pilipino, tinokhang lahat eh. So, ang panawagan ay simulan natin yung paghilom ng ating bansa. I want to jump in kasi while we're on the topic po of simulan na natin yung paghilip, simulan na natin kumbaga i-correct lahat ng mga maling nagaganap. Isa po actually sa mga tanong namin ay sa current context po with Duterte's ICC trial coming up, or it was actually recently postponed, ano po para sa iyo yung pinakakahulugan ng hustisya sa kontekstong ito? Ano po yung dapat mangyari or inaasahan po natin mangyari sa paglilitis? Ang pagkakulong ni Rodrigo Duterte ay isang puntos lang. Gusto kong bigyan diin yon. Hindi ito panahon ng malaking pagdiriwang na nakamta na natin yung mailap na katarungan. Madami nga nagsasabi na, ay nangyari pala. Kasi madami hindi naniniwala na mangyayari. Ngunit dahil nandun na siya, ay naniniwala ako sa pakikipagtulungan sa mga hurado, sa OTP, na mamamalagi na siya doon. Ngunit hindi doon nagtatapos. Sapagkat, ang palagi ko sinasabi, si Duterte ay arkitekto lamang ng marahas na bangungot ng patayan na kanyang sinimulan. So, marami pa. Kung merong arkitekto, may taga-panday, may taga-mason, may taga-pintura, may nagtatakip, diba? May nagpapaganda na maganda pumatay. Litisin natin, patayin natin ang adik. So, ito yung mga tao na dapat din panagutin. At hanggang hindi sila nananagot, patuloy na magiging mailap ang katarungan, ngunit hindi natin titigilan ang pagsigaw, ang pagkalinga sa mga nangangailangan hanggang makamta natin ito. Napakaganda po ng sagot. Maraming salamat po. Tapos, pang-context lang po, yung mini-documentary po kasi ng The Guide, naka-angulo po siya sa buhay ng mga patuloy na hanggang ngayon naaapektuhan pa rin ng mga EJK. Kumbaga, ang mga na-interview na po namin, puro mga pamilya po na mga widows and orphans po, for example. So, sa anggulo naman po na yun, so, yung itong hustisya na kakalarawan lang po natin, ano po para sa mga biktima ang ibig sabihin o ang weight ng ganitong paglilitis, yung weight ng gusto nating kalalabasan? Sa mga kahanay at kamiyembro ng program Paghilom, na turuan at kahit papano na imulat natin sila doon sa larawan ng hustisya, bukod lang sa usaping paglilitis, yung usaping pang-legal o legalities na malitis, may harap sa korte at makulong. No? Binigyan diin ko na ang hustisya yung pagbibigay din ng katarungan sa sarili, katuwang ng paghilom. Ano ibig sabihin nun? Kapag ang isang nanay, minsan nga hindi na nanay lola na. Kasi yung nanay, pagka hindi po nasa abroad lang, pagkakita niya na nakahandusay na, lumalayas din yung nanay. Kapag Anong lumalayas? Lumalayas? iniiwan niya yung mga anak, naiiwan sa lola po at sa lolo. The feeling of depression and helplessness, dahil ako ang dapat magtaguyod sa aking mga anak, dahil wala na yung breadwinner, that feeling of helplessness drives them to escape. And leaving the grandmothers. May kwento ko niya na
magsisimula sila ng teatro. Tinitipon ko yan. At may konting pep talk, kamustahan. At isa sa tinatanong ko, ano pangarap mo pagkatapos? Sabi ni Nanay Corazon, I think. Sabi, Father, sana may konting pabaon. Para saan ang pabaon? Para makabili ako ng gulong. Saan mo gagamitin ng gulong? Kasi kapag napakain, tapos na mag-homework, pagtutulog ng mga apo ko, ako naman ang lalakad at magtutulak ng kariton, maghanap ng kalakal para maibenta ng alas 4, pambaon nila sa eskwela. And lola to? 64 years old. Sabi ko nung, gulong talaga. Sabi ko kay Randy, our program director, uncle of Kian, sabi ko, Randy, humanap ka ng Goodyear na gulong, yung pinakamagandang gulong, o kaya humanap ka ng kariton, bigay mo sa kanya. So nagkaroon siya ng kariton, Father? We responded to her Pero need. picking up from what you said, parang hindi ng Filipino yung, it's not typical Likas. of a likas sa Filipino mother na umalis, iwanan ng anak niya. No? Parang, bakit naging ganito yung pangyayari? Parang, anong klaseng deterioration? The first thing that comes to mind was, sorry sisisihin ko dito, walang iba kundi si Duterte rin eh. Hindi dahil pinatay niya. Because he provided us with instant solutions to a problem. Adik ka, hindi ko sasabihin na walang away sa pamilya, no? Marahil sukdulan yung away, tapos pinatay, the mother feels totally at a loss, helpless, and the best solution is to flee. Tapusin na tong bangungot na ito. So that kind of mindset. That kind of mindset, even a growing culture of instant relief and instant, that fast food, remote control mentality. Then, Father, how do you explain that Duterte remains popular, or there are still Filipinos, many Filipinos who see him as a father figure, or, who believe this whole thing, that they turn their blind eye to the EJ case. How do you explain that of the Filipino today? Yeah, I understand that. Ma'am, tapusin ko lang po. Yung sinasabi kong hugis ng katarungan ay madami. Hindi lang sa usapin legalidad, pero kapag ang nanay, ang lola, kwento ko kanina kay Lola Corazon, kapag nagpa siyang bumangon, kapag ang ulila o ang anak, kahit kandila o sira-sirang cellphone, ay nagtiyaga na mag-aral, katarungan yon. Kapag ang isang bata, tulad ni Lovely, na sarado ang isip para magpulis, para makagante, nagpa siyang kumuha na ng kurso para maging guro. These are episodes, phases of justice for me. And doon sa usapin, bakit popular pa yung Mandarambong? Bakit popular pa si Rodrigo Duterte? First, I think it has become a cultic battle. And to that, we could also see how the Mindanaos, or people in Mindanao, have forged a pact na palagi naman ang bida nasa Central Luzon. Dito naman sa atin. Besides, siya yung ating ama. They were able to coin that word ama. And a lot of it has got to do, bakit siya popular? Because of the narratives. They prick on their psyche and work on their narratives. The second would be the cultic mentality, the regionalism mentality. I believe
and I'm dwelling now on our most loved and cherished religion. Kasalanan din partly ng simbahan sapagkat hindi napapalakas yung prophetic witnessing kasabay ng pagtuturo na yung sabi ni Paring Bert ulit na ang debosyon hindi malayo sa eleksyon. Di ba? Yung faith life, living and witnessing is hardly seen these days. I was talking with a congressman, sabi niya, Father, nasa na yung panahon ng EDSA? Nasa na yung panahon ng birth control? Nawala na kasi nung birth control problems, naandun yung mga madre, pare, obispo. Pero ngayon, pinapatay kaliwat kanan, wala. So for me, the Filipinos have, just as the rich and poor's gap has become so far and wide, today there's also an abyss of the priestly, the prophetic, and the kingly role of a Catholic. We have just simply and sadly been contented and celebrating that feeling good Christian identity that we get on Sundays, novenas, or religious piety. Split level. Split level, so to speak, the dichotomy between faith and life. Father, you said natukhang ang katotohanan. I'm just curious for our foreign readers and watchers. What is the English equivalent of tokhang? Or is that bad word so unique? Has it become so unique to the Filipino today? Sad to Yes. say, no? Yes. Ano English Yes. ng tokhang, Father? Wow. Mahihirapan tayo. Duterte. I would point to that. Duterte is synonymous to anything that is ugly, anything that is about death. And when we talk about death, we talk about anything and everything that is beautiful in a Filipino. From sovereignty to good manners and right conduct. Ganon yung spectrum, ganon kalawak yung spectrum. So, anong masasabi nyo sa nangyayari ngayon? Yung, like, people are glued to their mobiles because they're watching the hearing. You know, they say it's laglagan time. And I was on the phone with my dear cousin, Vey. Even when she was sick, she slept at 1 watching the live coverage. And when I asked and was partly reprimanding her, ang sagot niya, but it's entertaining. Sabi ko, is that how low we have become? Entertaining sa atin yung paano binaboy, ginago at niloko ang taong bayan. Ano? Tinago ang katotohanan, pero ang katotohanan pala ay, well, anyway, the point is, yung meron akong munting lilikay in a statement mamaya na hindi na siguro nainisa rin ng Diyos na hindi na kaya na ayusin ng bayan kaya nagpadala na siya ng baha para matuklasan at mapawi ang mga kwento-kwentong haka-haka. In the old times, we remember how the flood becomes a very powerful tool for cleansing. But more particularly, the flood that hovered over the Egyptians in the Red Sea. Hindi ko naman sinasabing mamatay ang mga salarin, pero sana mabanlian sila ng tubig ng konsensya at magsalita. Ang pagkapalit ng ang bagong Senate President
Tanong ko, hanggang saan to? Hanggang saan? Maganda. Laudable na napalitan. Pero where do we go from here? Are we really serious of really pointing to the highest official who is corrupt? And we all know who. Sino? Di ba? So, will they prosecute also the Speaker of the House? How far you mean, how far, how deep can they go? How far, how deep they can go, and will they, what is the political will of the President? That is his first cousin. Diba? So, we pray na itong baha na ito ay tunay na magbigay daan sa paglilinis at paglilitis ng lahat na masasama sa ating lipunan. But don't you think, Bongbong and the President brought the floods upon himself? Also, marami pa siyang ninakaw na hindi nila sinasauli at I know. acknowledge ang human rights. I know. But I believe that he's trying to do it one step at a time. I believe that the tears that we saw, as a recovering addict, I am moved to tears easily, especially when I see people in their hardships, when I see the plight of the wounded, and merong ganong empathy. I couldn't explain why. Perhaps because we were also branded, we were labeled, and we were judged and condemned. I would like to believe that he went through that sense of a fraction of empathy and triggered him to do what he did. I hope. Father po, kind of backtracking because we're going into the more forward-looking questions. So, you earlier mentioned how Duterte is basically synonymous to everything evil about the Filipino. And we also know how the ICC, being charged pa lang by the ICC, was something we didn't expect because we are so used to just letting this corruption fly. So, are we thinking or are we expecting na sa gantong paghuli kay Duterte, sa paglilitis niya sa ICC, because we have started this process, do you think the rest of the corrupt system will follow? May maasahan po ba natin na itong hustisya ay gaganapan sa kinabukasan natin? Well, I'm hoping for another warrant to come out this last quarter, latest the next. And that warrant would be for a chief of police. And I hope it's Bato. And with regards to, it's a legal question. It's even political. But what is certain for me, and I hope for a lot of Filipinos, if not majority, we cannot survive another Duterte. We cannot have Sara Duterte as a president just by looking at how she throws out her tantrums, particularly the one when he threatened the first couple and the House Speaker. Not that I'm a fan of them, but it just reveals who she is. Father, how difficult is this work for you? Like every single day, ito na yung ginagawa mo talaga. You face yung mga issues ng bayan and at the same time, kumukonect ka sa mismo mga tao na sila yung nagbe-bear ng lahat ng pagkukulang ng gobyerno. Actually, namimiss kong bumabad sa kanila, if you ask me. Most of my past days, it's been with you people, media. I miss immersing Mag-immerse, magbabad to connect with them. I am finding time each moment that I could. So what can you walk us through lang, Father, kapag yun nga, pag nagko-connect, you spend time with them, paano ba mag-spend time with them? Yung simpleng tanong na kamusta, doon ay ikot yun. Pangalawa would be kung di ko kakilala, I
tell this to my staff, don't forget to ask the name of the person. Huwag natin, tanong natin yung pangalan nila, Identity. yung identity nila. Because at the end of the day, tao po sila na mauubos, magugutom at makakalimutan nila yung kung ano kinain. Pero ang mamumutawi sa kanilang isipan ay merong isang tao na sabihin natin may katungkulan o taong magara ang bihis who took time to ask my name. Doon na ihahambing niya yung sarili niya na may halaga pala ako. No? So, yun yung dalawang tanong. Anong pangalan mo? Kamusta ka? And then we just let the time go by, and while they're eating, I would serve as I could, you know. And minsan doon ako kumukuha ng homilya nga eh. Yeah. And I miss that. Did you ever get any death threat? Yes po. That was something we had for breakfast. From the media, from the social media, from visitations here and there, from surveillance, to the point of visiting my mother's house, which was the worst thing for me. When she was still alive? Nagpapanggap na surveyor, and that happened twice. And even when it was already during last year lang o January, dito palabas ako ng airport, napunta akong Dahag. Our guard told us, "Father, huwag ka dito lumabas. Doon ka sa isang exit kasi meron 2 motor." So, maganda rin naman, nakaka-boost ng adrenaline. After the announcing naman magsaysay mo, Father, na-troll ka ba ng gusto? Mas natural ang RMA. Yeah, I think, well, troll is the funny thing is that they were walking me through na, Father, madaming nag-appreciate, madaming supporters, loading us and everything. Pero madami rin bashers. And the person was walking me, Father, yung mga bashers, ganito ha. Father, huwag mo nang Father, yung mga trolls, ganito. Sabi ko, are you giving me a lecture on bashers? Parang level na kayo ni Heart Evangelist. Nako, kaibigan ko yung pinsan, si Happy. Diyos ko, sabi ko, Happy, pasensyahan tayo ha. Hindi mo naman kaano-ano si Cheese eh. So, lilibakin ko yung iyong... What Okay. did your mom said? Kung Ang huling sabi niya sa akin when she was dying na, pwede ka na. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Kasi mamamatay na ako. Ang sagot ko bakit? Hindi ba ako malaya na gawin yung gusto ko kahit buhay ka pa? How old was she? She passed at 83 po. 3 years ago. And it was sudden, kaya medyo malalim ang kurot. And because she was a mother who accepted you through everything. She did not. She was condemning me because of this. She was my number 1 contrapelo. Safety. A mother's heart will always be for the mother, for the son's welfare. So until I got tired also with her rantings, sabi ko, ano ka ba? Ikaw ang unang-unang pro-life. Kasama mo si Pilar Versosa, rallying in the streets. What happens to pro-life here? Second, you were the ones who told me about kindness, justice, and nasa na? More than a parent, I need a friend. If you cannot be like that, wala lang, sabi ko. Be like that, sabi ko. So slowly, nag-evolve. Yes, please. Just to kind of backtrack back, you mentioned how your mother was very pro-life and was very active with her advocacy sa Mashune. Do you often see kind of traces of her in the widows that you work with in Program Pakilom? One of the things that motivated me to jump into the mission of caring, despite I have my hands full, was
the struggle of my mother as a widow. I was widowed of a father in 1998, and I saw how my mother tried to make both ends meet. And if that was a pitiful sight, I couldn't imagine how it was for them. So that was one of the motivating factors, how my empathy for widows. Yeah. How many are you pa? I think I'm alone, but I have a sister. Nico knows the story because I just came from the US visiting her. And when I looked at my pocket at the end of the day when I arrived, I was lucky to have $15 in my pocket. She brought me to Mexico for the first time. She treated me. She has a very lucrative and she had it all back then. But she was also discovering her life and baka huli nang natuto at naumpog. Unlike me, it took me 14 years. So siya ngayon lang para nauntog. She just bought her house. Natisod ako sa dishwasher niya. Sabi niya, Kuya, matagal ko ng pangarap yan. Sabi ko, magkaiba tayong pangarap eh. Ako hindi dishwasher. Of course, she asked for it. So, Kuya. Father, okay. Did you ever think na you will be this, yung sabi ko nga sa'yo kahapon, yung parang kang Duterte, demon, hunter, slayer? Where do you coin your terms? Kasi So, nanonood ng... kay Papang Pet. I know. Pinapapanood sa akin yan. Pinapapanood sa akin yan. Kay Slayer. Pero yun, di ba, well, seriously now, parang, how do you stand up to someone? Yun nga, na parang kulto yung following niya, wala siyang maling magawa. I responded to that that was a question popped to me, I think during the RMA process. I have forced myself and embraced the habit of responding to 1 or 2 trolls in a week. Responding in a very gentle, mild, tactful, conversational way. So that's one. Pinipili ko, of course, yung may butas pa na pag-asa. Another would be, I think the RMA is the one teaching me to further get in touch with my feminine, and that means being more gentle in approach rather than a robust male thing. So I've always been asked to get in touch with my feminine side. So I believe that I would want to harness that and to approach them not with judgment, but we win battles by kindness and we kill them with love. Pwedeng yakapin sa leeg, headlock, pero para magising. But seriously, I think there's more sense to being open in dialogue rather than confrontative means. Pero Duterte himself, when you saw him sa Senate ba yun o sa House, di ba parang sabi mo, iba yung pakiramdam nung nakita mo na siya eh. Nung face to face, di ba? Parang gusto mo talaga siya upakan. Sinabi ko ba yun? Di ba, tandem mo pa si But he's Sentry. very... No, actually, inawat ko si pala Sunny. Sentry. Pagkatapos, sabi ni Sunny, nung tapos sa lahat, Father, inawat ako, pero siya yung gusto mang umbag, feeling niya high school pa siya. But he could be very charismatic. Yeah. Father, Seriously, how do you feel seeing him? I am very thankful to Laila because I was prodding her. I wanted to pick her up and place her on my seat so that we could exchange. And if that happened, I don't think we are here right now face to face with each other because I might have boxed him.
Just one for the widows. And I don't think that would be a very pleasant scene. Father, di ba the Ramon Magsaysay Awards sa parang monetary, parang meron kayong... I don't know yet. I When that remember- happens, I'll buy you a K-pop doll. Thank you. But for the Kalinga and the Pagilom, how would that help them? We plan to expand. We are venturing on looking for a lot somewhere in Metro Manila to buy a sizable lot for a junk shop. I will be buying garbage that the homeless people gather, and we are partnered with a My Basurero company who treats junk plastics, turned into furnitures and tiles, plus expanding and hoping to set up. It was a difficult decision, but I am convinced that between an orphanage and home for the aged is what's needed. So we will set up a home for the aged soon. So last question from me. Nung nakita mo yung mga hearings, and they're talking about all these, yung billions of pesos, tapos kahapon pinakita pa yung actual money, yung picture ng pera. Paano mo nire-reconcile yan sa'yo sa sariling father? Or pinaprocess yung nakikita mo tong sobrang hirap, yung marginalized niya, and then yung contrast na may sobrang ganitong kadaming pera na ginigastos. Di ba parang ang hirap nun para sa'yo? May hirap, sis, pero siguro para sa akin yung wala nang hihirap pa dun sa dumagsa dinanas natin noong 2016 to 2022 eh. Bumulaga ang tinuladang salapi. Pero dito, tinuladang dugo ang dumanak eh. At nagpakasasa din sila. We have family, we have China, we had the debt that we were borrowing but we were spending. So, we have the drug money. I have the flow chart of that. So, I don't know if that was the worst. Para sa akin, walang ibang Nothing could get worse. titindi pa sa bangungot ni Duterte. No? I'm happy that all this is coming out now. Hopefully, baka matuldukan o mabigyan ng mas seryosong solusyon. And hopefully, all this would zero in sa mga kakampo ni Duterte. Okay. Father, my last question. My son would say, anong choice ng generation namin? The option is either to migrate or to be with a political dynasty and get government contracts. I mean, I don't think his voice is alone. Parang that is the prospect facing today's generation. So, what is your message? What can you tell these people, this generation who are looking for jobs, who are about to graduate from school? In other words, the Filipino youth, parang who are getting, if not cynical, disheartened about the way things are. Yeah. What do you tell them when Para sa ating mga kabataan, nakita natin yung kapangyarihan, yung magiting na pagkilos nila nung nagdaang eleksyon. Ng kanilang pinasyang, una nagpasya sila, nag-isip kung sino matino. At naniniwala ako na kaya lumusot si Bam, tsaka si Kiko, ay dahil sa ganung pag-iisip ng mga kabataan. Ang gusto kong sabihin ay, so kapag naisip pala natin, kapag naglaan tayo ng panahon na mag-isip at pumili ng tama, may kaayusan na hahantungan. So, ang pakiusap ko, huwag tayong mapagod na pumili ng tama. Meron pang pag-asa ang ating bansa at ito ay nasa kamay nyo. Hihingi ako ng paumanhin sa kanila sapagkat
hindi ko na ipamana ng mas maganda, ng mas maayos ang naihanda ang kanilang kinabukasan. Pero naniniwala ako dahil meron din silang pinagdaan ng pagsubok. Yung pagsubok at ang unos na yon ay may dala ding baghari na magbibigay sa kanila ng mas magiting pang kakayanan at lilikha na mas magarang bukas.